Hinala, kumusta maayong adlong Sabado kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story. Sa ngalan ni Ate Arlene ayon, kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Abaniel. Sa gihapon kita maghatag o pagtagad niya itong mga swat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 23, 2025, laing suwatan po na sa dang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalang, Jules. Standby, Jules, alang sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. O ganiya, manakagamit sa atong Nance Herbal Capsule. Ako si Erminia Manlangit, taga-Ulingan, Dipolog City. Nakapalit ko sa product sa NAN, na kaning NAN capsule o kaning NAN coffee, na akong nabasyagan nga kaning ang pag-inom na ko ani, nawa na akong insomnia. Tapos, katupong kaning akong constipation, ma'am, nawala po. Muna akong nakuanan aning produkto ha. Basan kang salamat, ma'am, ining produkto. Ako si Ivy Sidunghan, taga-Suba, Pasig, Siding City. Nipalit og Servicare capsule kay mauni akong gigamit. Pauna, dili regular akong menstruation na mag-dysmenorrhea ko na. So, gigamit ko ana, dili na ako mag-dysmenorrhea na. Salamat kayo, Servicare, more power. Salamat kay Ate Arlene. Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Sulod sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo adunay sa kamigo na ko nga di patyag sa kuha nga ningon nga. Tuway ni kay para basin maka-recover ka ani nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay gyud katong panahon. Daghang salamat sa Landscaping nga naka-recover ato katong panahon na kaloy sa Ginoo hangtod karon balik na pugog drive. Atong pagtimbaya sa tanang mga katanaw sa Facebook and YouTube Live. Again, standby, Jules, alang sa musuwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story. Ate Nova. Naay mga love story nga angayang itago para malikayan nga mas mahimong komplikado ang usa ka sitwasyon. Dili man pabor ka nato ang panahon, ang importante nabuhat natong mag-move on o magsugod sa bag-ong yugto sa atong kinabuhi. Tawag lamang ko sa pangalang Jules. Walay aso nga makumkum, apan ato pong kadumduman, nga ang aso dili po nato madakpan, muuman kini sa hangin o dili na makitaan. Atinov, ang gugma walay pili. Kung kinsa ang gitibok ni ini, siya ang masunod. Unsaon na lang nga kung sa una palang daan, komplikado na. Para masabtan sa mga suking listeners o viewers sa mong programa, sugdan nako sa pagsaysay gikan sa sinudanan. Nagdako ko sa konserbatibo o relihiyoso nga pamilya. Usa ko ka altar boy sugod atong elementary, hangtod nga nag-high school ko ate. Daghan ang nakagusto ka nako. Kay lagi dili sa pagpanghinambog. Pogi man kuno ko. Makadani ang akong pahiyom og nindot ko modula og basketball. Atong high school pa ko ate, na ako'y best friend. Nga itago na lamang nato sa pangalan Ryan.
Classmates mi gikan grade 7, paingon sa grade 10. Magkauban mi sa tanang higayon, basta nami sa eskwelahan. Super close mi ate. Basta na mga okasyon sa ilang pamilya o among pamilya, dili mi mawala ate. Sa laktod, we treat ourselves as family. Naay mga higayon nga matulog siya sa among balay ug usahay mag-sleep over pud ko sa ilang balay. Apan sa dihang na grade 9 mi ate, nakabaton og girlfriend si Ryan. Ug ambot ba ate? Lahi man kayo ang akong gibati. Mura ba o nagselos ko nga dili na ako ma-explain? Dinhina nagsugod nga nagduha-duha nako sa akong kaugalingon atinov. Dinhina nagsugod nga ako nang gikwestiyon ang akong pagkatao. Ever since wala pa ko nakauyab ate. Bisan pa man nga mismo na mga babayi ang maghimo first move nga rikan ako. Ang kuno nako nga attracted pud ko sa mga babayi, labi na adto mga gwapa. Apan kulang ko sa interes ngadto kanila atinov. Sa tinuod lang ate, nahadlok ko og nabalaka. Nahadlok ko in the sense nga mapareho ko sa akong mga magulang nga lalaki nga nagladlad ate. Basin dili na ako madawat ang akong kaugalingon. Nabalaka ko sa mga consequences atinov. Ug sobra ko ka-confused atong higayuna. Apan dili na nako mapugnan ang akong kaugalingon. Ug dili na nako ma-deny na naa ako'y paglantaw sa akong best friend. Samtang si Ryan, bisan naa na siya'y uyab. Apan wala gihapon nagbago ang iyang tinagdan, ngari ka nako. Sa kapila kay gayon, nga gusto na nako siyang likayan. Apan dili nako mahimo ate. Nasayod ko nga dili sayo ng akong sitwasyon. Gani na ulaw ko sa akong kaugalingon ate. Kay natawo og ning dako ko. Nga straight nga lalaki. Gidayig o gihangaan sa mga kababayinan. Apan attracted ko sa parehong gender. Maibog ko og lalaki, maibog pud ko og babayi ate. Sa laktod, usa ko ka bisexual. Dugay na nako nabantayan nga na in love nako kang Ryan. Apan pilit na akong gipugngan ate. Pilit na akong gikumbinsi ang akong kaugalingon nga bunga lang kini sa among closeness ni Ryan. Sa dihang naa nami sa senior high school, nagkagusto ko sa usa ka babayi. Tago na lamang nato siya sa pangalang Rose. Usa ka babayi nga intelihente, gwapa, ug taas og ambisyon sa kinabuhi. Pilit na akong gikalimtan ang akong pagbati kang Ryan ate. Nakita na ako nga malipayo na siya kauban ang iyang hinigugma. Apan bisan pareho naming dunan na kanya-kanyang karelasyon, nagpabilin gihapon ang strong bond sa among panaghigalaay ni Ryan ate. Kung naay problema ang isa, kanunay andam nga mudamay ang usa ate. Then nag-college mi ni Ryan sa usa ka university sa Davao City. Isa ra mi og gipuy-an. Nag-rent mi og pad ug tunga mi sa bayad.
Bevcom ang gikuha ni Ryan nga kurso, samtang business adang ako. Ang iyang girlfriend nursing, apan sa laing eskwelahan. Accountancy usab ang gikuha sa akong girlfriend nga si Rose. Ug sa parehong university mi nagskwela ate. Maayo ang nahimong dahagan sa mong relasyon ni Rose. Ug hinay-hinay na nakong nalimtan ang akong pagbati ngadto ni Ryan. Hangtod sa kaadlaw, nahitabo ang dili ang ngayang mahitabo. Gikan mi nag-bar hopping ni Rose, kauban ang iyang mga suod ng mga classmates ate. Pareho ming nakainom. Gihatod nako siya sa iyang boarding house. Apan tungod sa akong kahubog, wala na nako nakaya nga muuli pa sa pad. Nakamata ko og adlawon ate para mag-CR. Nakita nako si Rose nga tulog kaayo, nga nakahigda sa iyang kama. Sexy kaayo siya sa iyang itom nga mubo nga sinina ate. Iya pang suot atong gabi una nga nang lakaw mi. Medyo nalaki sa iyang sinina nga nag-expose sa iyang puti nga mga paa ate. Wala ko kasabot sa akong gibati ate. Nanginit ang akong tibuok nga lawas. Gikan sa CR, gitapad ko kang Rose sa kama. Gigakos na ko siya nga nakatalikod. Apan gibalikwas siya ate, ug iya kong giatubang. Gisugdan niya sa paghalok ang akong ngabil ate. Gigiya niya ang akong kamot sa himsog niyang dughan. First time na ako kining buhaton ate, ug dili pa ko hanas ining butanga. Apan dili na ako kayang madismaya si Rose ate. Gusto na akong mahatag kaniya ang kalipay nga iyang gipangayo. Malampuson ko nga nasulod ang iyang pagkababae ate. Ug ang mas nagpagana kanako, ang iyang pagsampit sa akong pangalan. Sabay ang mga ungol ug paspas nga ginhawa nga mas nagpainit sa akong kaunuran. Hangtod nga nabati na lang nako nga naanay init nga minggawa sa kang Rose ate. Ug ning dulot ang iyang makuko sa akong likod. Sakit, apan satisfying. Ug ako na po dayon ang gisunod. Pagkahuman, nakatulog ko sa dughan ni Rose ate. Sukad ato, mas gahatagan na nako og oras si Rose ug ang among relasyon. Wala pud namo pasagdi ang among pagtuon ug ang nahitabo tali kanamo nasundan pa sa makadaghang higayon ate. Samtang si Ryan ug ang iyang girlfriend, napansin nako nga magsigig away bati sila ate. Wala na ko nakiusyoso pa kay ila man kining kinabuhi. Hangtod nga nasayra na lang nako nga nagbulag na sila sa iyang girlfriend. Usa ka gabi, giuli si Ryan nga hubog kaayo atinov. Gayaw-yaw na siya og bisan unsa. Kang Rose unta ako matulog atong adlaw ate.
Apan dili na ako mabiyaan si Ryan. Ako siyang giatiman para mahuwasan ate. Apan wala na ko damha. Nga kalit lang ko niyang gihalukan. Nakurat ko pag-ayo ate. Giingnan ko niya nga dili na kuno niya mapugngan ang iyang gibati nga rikan ako. Atong una pa lang, nasayod na kuno siya nga nahigugma na siya nako. Apan dili niya kayang ang kuno nga rikan ako ate. Kay basin unya kuno, mawala lang tanan namong pinagsamahan. Busa kuno iya na lang gitudluan ang iyang kaugalingon nga mahigugma sa lain. Apan sa ulahi, siya lang kuno gihapon ang nasakitan ate. Kay nakabaton man ko og hinigugma. Gibalik ang kalibog sa kong hunahuna ate. Dugay ko na kining gustong madunggan kikan kang Ryan. Apan nganong karon pa? Nganong karon pa? Nga committed na ko kang Rose ate. Apan nasuta na ako nga wala pa nawala ang akong pagbati nga to kang Ryan. Kundi nakatago lang kini sa akong kasing-kasing. Ug dili na ko kayang balibaran. Giangkon usab nako ngadto kaniya nga na ako'y feeling sa ate. Pila ra may sugilanon. Gitago namo ang among relasyon ni Ryan. Sa tinuod lang, lisod kayo nga mag-uban mi nga bisan holding hands lang. Dili namo pwedeng himuon. Kay mahadlok ming husgahan sa ubang mga tao. At the same time, dili nako gusto nga mabutang sa alanganin si Rose ate. Lisod ang mahigugma sa duha ka tawo sa parehong higayon. Apa nasayod ko nga moabot gyud ang panahon para mamili ko ate. Apan mentras wala pa, gusto na ako nga pareho na akong ihatag nila ang akong pagmahal. Sa mata sa mga tao, best friend lang nako si Ryan ate. Apan sa akong kasing-kasing, iyang gi-occupy ang katunga niini. Giwala namo sa mong hunahuna ang tanang kabalaka ate. Amo lang gi-enjoy ni Ryan ang matag segundo nga magkauban ni. Ingon pa nila, looks can be deceiving ate. Nagtuo ang tanan nga straight man ni Ryan. Apan luyo niini, nagtago ang among tinuod nga pagkatawo. Immoral man ang ilang tawag namo. Apan tanan kita, may katungod nga mahigugma og higugmaon. Bisan kinsa o unsa ka man. Natago namo ni Ryan ang among relasyon sulod hapit sa isa ka tuig ate. Amo kining giampingan pag-ayo. Apan giabot na ang gikahadlukan nakong mahitabo. Ang mamili sa ila ate. Dabunti si Rose Atinov. Nagbunga ang among relasyon. Ning higayuna, graduating mi pareho ni Rose ate. Nasayod ko nga dili sa iyo ng iyang sitwasyon. Kinahanglan na kong panindigan silang duha sa among anak. Apan wala ko masayod kung unsaon ako pagsulti kang Ryan ate. Apan kinahanglan na nakong mamili.
Sa dihang nag-istorya mi ni Ryan, wala namo kapugi ang pagtulo sa mong mga luha. Samtang na namilit sa usag-usate. Dili sayo na tinov. Sakit apan kailangan namong atubangon. Kung gipili man nako nga tapuson ang among sikretong relasyon, wala kini nagpasabot nga wala na ko'y gugma kang Ryan. Kundi usa kini ka desisyon nga dunay kalakip nga responsibilidad. Makakita pa si Ryan og mas labaw pa kanako, nga mas mahalon siya ug mas pahalagahan. Alang kanako, mas nanginahanglan si Rose ug ang among anak kanako, ate. Dili lang ko ordinaryong tao, kundili usan ako kaamahan nga andam isakripisyo ang tanan tungod og alang sa anak. Sa pagkakaroon at Nove, pareho naming graduate ni Rose sa college ug naa nay stable nga trabaho. Nagplano mi ni Rose na magpakasal. Ako na pong giangkon sa iya nga usa ko ka bisexual, ate. Ug matod niya, dawat kuno niya bisan unsa pa ko, ate. Ang importante kuno nga pahalagahan nako ang among pamilya ug magpabilin ang respeto ug pagkahiusa sa among relasyon. Taas pa kayo ang among lakwan. Daghan pa kayo ang mga pagsulay nga moabot sa mong kinabuhi. Apan akong gisaad sa ila nga buhaton nako ang tanan para maprotektahan ang among pamilya, ate. Dili man ko perpekto, apan ubanan sa mga pag-ampo, tanan magmadaugon pinaagi sa iyang tabang ug paggiya nga rikan ako. Daghang salamat, Ate Nova, sa paghatag o pagtagad sa pagbasa sa akong swat tampo. Dinhi na lamang kukutob o kini ang akong secret love story. Sincerely yours, Jules. Ako si Erica Landy Pinheiro from Darwin Negros Oriental and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, og Serving Airpod, og tungod ana na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na siya pamation inyo yung product niya ginatubog papalit na ako kay na-feel jud niya na siya epekto ana niya. Dagan salamat sa iyong mga produkto, ma'am, unta dagan pa mong matabangan. Thank you kay ma'am. Bye-bye. Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido, Malapatan, Sarangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 2 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iyang atiil nagahupong, as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kag sige ko na siya gamit sang Nance Capsule kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atiil, tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit nako sang Nance Capsule kag Uid Capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule kag Uid Capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginaawhag nga
na ay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang NANS capsule o UAID capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product. Ako dihay si Florante Pinote, nagpuyo diri sa Mactan Puso Center. Ako nagapalit og NANS capsule o NANS element. Ako kaya akong pasalamat ay ugaan gid og maay pud kumati isa kong panglawas. Ako ginatabang ang NANS capsule ay nagatik ko ana sa capsule once a day. So uptake og himsog ang panglawas. NANS element ako pinahaplas ron nga na ayang mahiging pamati sa panglawas nga makapawala gid sa mga kaning mga pinapalagit sa panglawas, yung mga kaning pamaol ay kiniliging sa itong pagpaparapaho, nagatumari itong NANS capsule o kini nagahaplas o NANS limit. Mga dako kaya akong pasalamat nga nagkasabang o kini nga herbal. Daghang salamat, Jules. Alang si mong suwat tampo, ingon man sa itong mga suking tigpaminaw. Ning atong tulumanon, sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. May gala kining atong istorya karon. Usa kada kong kalibog. Di lalim ang mamili kung diin ka. No, kana bang asa ka? Ikaw mo tion or ikaw tionan? Sa ikaw ang mulubong or ikaw ang lubngan? Diba? Bitoy, kana bang kung sa Tagalog pa ba makakanta taog sana dalawa ang puso. Okay, kana bang arumaapod ba? Nulusod ka daghan kita gigugmaon nga isar dapat niya. Daghan kita kuan. Daghan tag mabati, no? O pwede palang bahinon aron maapod sa tanan. Aron wa tay mabiyaan. Bitaw, kidding aside. Kana bang sa henerasyon karon napagid mahadlok nga ma-judge sa ilahang self-identity, no? Sa ilahang mga gender preference samtang ni sama ni Jules ug Ryan. Apan kung atong lantawon sa panahon karon, mas aware naman ta, mas accepted naman, no, sa ato ang society ang maong mga gender preferences. Dili ikakulang sa imong pagkatao kung dili ka straight. No, oy, wala may miskan kinsa ang naay katungod nga mag-judge sa kung unsa nga naa si mong kasing-kasing. Apan believe ko kang Jules kay sa iyang desisyon na tinuod yun nga usahay loving someone means setting them free. Kay mora gid na ang paagi or wa kay laing choice but to let them go. Kay mora nay makahatag og mas dakong kalinaw or mora nay kanang makalikay ta sa mga kasakit nga posibleng mahatag nato sa ila kung ato gihapon silang kuptan. Diba? Anyway, before ta mula sa unahan, ato sa ni ipang acknowledge ang ato mga suking tigsubaybay. Hello to Lelianti Balansag of Purukdos Dulan, Aloran, Misamis Occidental. Maristel Dumalhay, watching from Qatar. Hello. Ashley Kalinawan, watching from Prosperidad, Agusan del Sur. Bernaline Reyes, watching here from Zamboanga City. Hello to Laarni Fuentes, watching from Cotabato City. Hi to Caironesa Polo from Davao. Watching from Macau, si Nanita de la Cruz ni Permi Gatanaw sa live para ma-lessen ang homesick. Uy, salamat kayo, no, kay usami sa mga makapawala sa mong homesickness diha. Hello to Brenda Bayan Amor, watching here in Omod, Bayawan City. Steve Gonzalez from Anda, Bohol. Hi Angeline Baladsikan, watching from Tantangan South, Cotabato. Jaro Flor Pasco Alimpos Pacaro from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hello to Abba Mission, watching from Riyadh. Gina Alphabete Tomon, watching from Sugod, Southern Leyte. Og ingon man kay Don Ledesma, watching from Bukayan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Hi Jim Dagon, watching in Sabang Malaybalay City, Bukidnon. Pasyarat ko kang Lalang Yanyes from Susan Daang Salceda, watching from Coronadal, South Cotabato. Hello to Jeboy Fuentes from Cadiz City.
Ate Nov, pa-shoutout po, RFSC, Oroqueta City, always watching your live po from Wenski, Dahaw. Hello to Chela Balatero watching from Salimbalan, Baungon, Bukidnon. Shout out to the Lota family of Davao City from J. De Lota. Beng Tabanud Kuyas watching from Ramon, Magsaysay, Zamboanga del Sur. Milky Horio from Alegria, Cebu. Shout out din atinaw sa tanang taga Ramon, Magsaysay, Zamboanga del Sur from Janice Baroro, Dizon. Hello, Nana May Bugos Las Cunha watching from Bayugan City. And of course, mga igala no kamo adunay mga secret love story. Pwede kini ninyong ipadangat sa tuang Facebook page. Isan lang ninyo sa Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga igala, balik na human lamang sa mga pipila kapahinumdom. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayinan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi, angay ampiyan, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and UAID, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and UAID. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus, hinungdan sa balatian, proteksyon na, vitamin pa. Tumar og 3 times a day human og kaon sa Tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. NANS Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. NANS Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, NANS Liniment Oil. NANS Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag NANS Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. NANS Corn Coffee. Alena Set, for natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga now, imong maangkon sa Alena Set. NANS and UAID, Cervicare, Tawa-tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Sa makausap pa, daghan kayong salamat, Jules, sa imuhang pagpadangat sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Kanimo, Jules, mas maayo nga ikaw gin mismo nagdesisyon nga putlon na ang butang nga posibleng makahatag kanimo og kagubot kaysa ang panahon pa ang imong gihulat nga mulihok sa pinakasakit nga paagi. Kay tinuod, dili lalim ang imong gibati nga you have to let go of the person who belongs to your heart because you have to choose to be responsible. Sakto imong desisyon nga magpakaamahan ka sa imong anak. Bisan tuod nga dako ang imong gugma ngadto kang Ryan. Ang imong desisyon usaman ka dakong kasakit kanimo karon, apan sigurado nga pohon kini ang mas makahatag og kalinaw sa imong huna-huna o kasing-kasing hangtod sa kahangturan.
Once again, dagan kay salamat Diyos ug sa tanang mga gatan-aw sa atong Facebook and YouTube Live. Ug karon kay wa naman tay igong oras sa Sabado na sa puhon. Standby alang sa atong health educations program kauban gihapon si Doc John Paul Diasis ug musunod na dayon si Balong the Great. Sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Abanyel. Alang sa atong programa nga Sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat ug dalaygo ng Diyos.